Bago ang lahat, mukhang ito na yung huling beses na magagatasan yung San Antonio at Knicks dahil win or go home situation na ang San Antonio. Mukhang maghahasik ng lagim yung iba mga fans ng Knicks sa San Antonio dahil based sa report, 54% ng mga tickets ay mga Knicks fans ang nakabili. Medyo in-exaggerate ko lang naman yung sinabi kong maghahasik ng lagim dahil in theory, mas makakamura ang mga fans ng Knicks kung sa San Antonio sila manonood ng game kesa Madison Square Garden. Dahil ang presyo ng ticket ng Game 5 sa San Antonio nasa around $1,400. Ito yung average or pinakamura. Ang ticket naman or plane ticket papuntang San Antonio mula New York ay nasa $300. Ang hotel papatak ng $60 to $120 para sa isang fan. Kaya at least gagastos siya ng $1,900. Ito yung average. Kesa manood siya sa Madison Square Garden na ang start ng price 7,000 or 8,000. Kaya hindi nakakapagtaka na sinugod ng mga fans ng Knicks yung papuntang San Antonio sa Game 5 para manood. Ito lang din yung napansin ko na mukhang sinayang talaga ni Wembanyama at De'Aaron Fox yung Game 4 dahil meron talagang schedule ang NBA Finals. Pero kung ang isang team ay posible nang ma-eliminate ang kalimitang nilalagay sa schedule if necessary sa mga website. Pero ngayon sa ESPN meron na kasing oras pati ticket price. Dati kasi ang nilalagay lang doon kung until Game 7 ay if necessary. Dahil hindi ka naman pwede magbenta ng ticket until Game 7 kung hindi naman aabuti ng Game 7 yung series at posibleng abutin lang ng Game 5. Kaya mukhang na-mess up talaga ni De'Aaron Fox yung series ng San Antonio. Better na lang din na tayaan pareho dahil times 1.5 ang Knicks, ang Spurs naman times 3. Sorry, nagbuckles pa ako doon. Based naman kay Wembanyama, kaya nilang talunin ng Knicks at kaya nilang makabalik sa 1-3 deficit. One game at a time ang approach ni Wemby at parang sayang lang din kung uubusin nila yung energy kada babalikan nila yung mga nakaraang games. Kaya naman kasi talaga na makabalik pa ng San Antonio kung si Coach Greg ang coach nila sa team at kung kahit si Coach Greg nandun sa bench nila. Dahil kung titingnan yung stats ng Game 1 hanggang Game 4, baka yung San Antonio pa ang naka 3-1 kontra dito sa Knicks dahil laging natatalo ang San Antonio sa last 5 minutes going 2 minutes ng game. Doon nawawala ang kanilang momentum. Winnable kasi yung game para sa San Antonio na mukhang tama yung sinabi ni Barkley. Natataranta yung head coach ng San Antonio ngayon kapag nakakadikit na yung Knicks or kaya nakakahabol na sila. Saka hindi rin makapag-decide ang San Antonio kung anong dapat nilang gawin dahil meron ding same issue ang Cavaliers dati na meron tinatarget na player yung Knicks kaso hindi nila maibangko. Sa Game 1, lamang ang Knicks ng 5 points sa 5 minutes mark. Nahabol yon until last 2 minutes na nakalamang ng 1 point pa ang San Antonio. Pero noon ang Spurs hindi na nakascore. At mga jump shot yung pinagtitira ng mga player ng San Antonio nun. Sa Game 2, 5 minutes, lamang ang Knicks 97 to 88. Pagpatak ng 2 minutes, isa na lang ang lamang ng Knicks nun, 100 to 99. Doon na ulit nawala ang San Antonio kapag pumanak yung 2 minutes. Bukod pa yung pasa nitong si Wemby na nagkaroon siya talaga ng error. Mostly kasi iniiwasan ng San Antonio yung paint at mid-range yung kinukuha nilang shot. Sa Game 3, panalo ang San Antonio nun pero muntikan pa sila. Sa 5 minutes mark or papasok ng 5 minutes, lamang ng 5 ang San Antonio. Pagpatak ng last 2 minutes, lamang sila ng 7 pero nahabol pa ng Knicks yun until maibabaan nila sa last 12 seconds na 2 na lang. Wala rin maisagot yung San Antonio kay LeBronson. Hindi nila mapigilan Tuloy-tuloy lang siya. Kahit minamalas, makakascore pa rin siya hanggang sa dulo. At siya yung top scorer sa last quarter na naka-double digit. At least 10 points per game. Sa last 2 minutes kasi noon, lamang sila ng 3 to 4 possession. Pero nahabol pa ng Knicks yun. Kaya yung clutch shot nitong si De'Aaron Fox noon, pamatay sunog lang din. Dahil mostly ng error galing sa kanya. Dahil non-selective yung mga tira. Sa Game 4 naman, ang worst choke of all time. Pareho naging part si Harrison Barnes. 10 years din ang pagitan. 2016, nag-choke ang Golden State sa Cleveland kahit lamang sila ng 3-1. Ngayon naman, kahit lamang ng 29 points, nag-choke pa rin.
Burado na yon, 20 points na lamang ng San Antonio. Papasok ng 5 minutes sa Game 4, lamang pa ng 9 points ang San Antonio nun. Pagpasok ng last 2 minutes, isa na lang ang lamang ng Spurs at dun din nagsimula yung momentum ng Knicks. Hindi naman kasi aabot sa low IQ play ni De'Aaron Fox yung game kung sakali mula 5 minutes pa lang sinubukan nilang umiscore sa loob ng paint at hindi nila inilabas din si Dylan Harper. Sa last play din kasi ng Knicks after timeout, ang mukhang nakapansin na iba yung rotation na nilagay ng Knicks kaya naiwan si OG ay si Harper. Kaya parang nagulo yung defensive setup ng San Antonio na sayang lang yung kanilang timeout nun. Parang Knicks ata may timeout nun pero sayang lang din yung defensive play na sinetap nila dahil iba yung rotation na nilagay ng Knicks. Dahil sa last 4 games, iniiwasan ata ng San Antonio na makascore sa paint ay doon pa naman ang strength nila at nilalabas pa nila yung kanilang best finisher kapag clutch. Si De'Aaron Fox ang binibigyan talaga ng minuto. Mukhang mahilig din sa kape itong si De'Aaron Fox. Pero kami mga Batanggenyo lang yung mahilig uminom ng kape na hindi kinakabahan. Yun nga lang, yung mayabang. Wala lang, shiner ko lang. Para kasing kabado ito si De'Aaron Fox. Huwag kasing magiinom ng kape na may gatas dahil yung kape pang panerbiyos, ang gatas pang palakas. Kaya resulta pampalakas ng nerbiyos. Statistically, ang tinuturong reason doon kaya natatalo ang San Antonio, isa or dalawang play lang ang ginagawa nila pagpatak ng 5 minutes until 2 minutes ng game. Kay Fox mapupunta ang bola tapos ibibigay niya kay Wemby, tira mid-range or 3-point area. Hindi nila na-utilize ang ilalim. Kasama pa si Harper na hindi siya makakakuha ng minuto kapag nasa clutch na dahil na kay Fox, Castle at Wemby. Based din sa stats, Wemby at Harper yung may mataas na plus-minus rating. Dahil kailangan masagot ng San Antonio yung score na ginagawa nitong si LeBronson kada last 5 minutes ng every game. Lalo na nung Game 4 na na-question pa na bakit hindi na lang muna iniwan si Harper sa 5 minutes until 2 minutes ng game at hindi muna ibinalik si De'Aaron Fox kasi nga mga crucial yung turnover niya. Pero kay Wemby naniniwala siyang kaya nilang makabalik sa 1-3 deficit kaso ayaw naman nilang i-admit na kaya sila natalo nung mga nakaraang games dahil nagkaroon sila ng mga mistake. Base pa kay Wemby, malakas lang talaga ang Knicks. Kaso yung Knicks, nakakapitalize kasi nila yung mali ng San Antonio, kaya sila nananalo. Iisa lang din ang common denominator sa 4 na games na yon. Mukhang magagalit yung iba dito kaso every time na nasa loob si Fox, laging nagkakaroon ng run ang Knicks. Dahil mukhang siya ang tinatarget ngayon ng Knicks. Base pa nga kay Coach Mike Brown, masunurin daw kasi itong si De'Aaron Fox. Doon sa last play ng Game 4 na napansin ni Harper na iba yung rotation ng Knicks, mostly ang gumagawa na ng setup nun yung point guard. Kung si Chris Paul ang andon, alam niya yung gagawin. Dapat ganun din yung kay De'Aaron Fox. Si De'Aaron Fox ang veteran player at susundin siya ng iba mga player din sa lineup. At mostly, si Harper pa ang parang naging veteran mag-isip. Yung isa pa, si Harper ang consider na second best player sa San Antonio ngayong finals. Kaso siya yung binabangko kapag clutch time. May average si Harper na 15 points, 4 rebounds, 2 assists per game at meron pang at least 55% sa field na siya yung best finisher ng San Antonio at ang kulang nga sa San Antonio ngayon yung gaya niyang player pero hindi siya ipinapasok or binibigyan ng pagkakataon kapag nasa alanganing sitwasyon na ang San Antonio.